Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome muli sa ating quiet time. Basahin po natin Roma 8 verse 7. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Isa sa pinakamahirap na mangyari ay yung battle, yung paglalaban-laban. At ito ay nagpapakita na yung laman o itong ating physical body ay may pakikipaglaban sa ating Panginoon, sapagkat ito ay laban ng tama o mali, nararapat at hindi nararapat, kalooban ng Diyos sa hindi kalooban ng Diyos. Ito ba ay umaayon sa Panginoon o hindi? Sapagkat ang Diyos ay ayaw, hindi kalooban ng Diyos na itong ating katawan ay mamatay dahil sa kasalanan, kundi ang ating buhay ay magkaroon ng masaya na pamumuhay. Itong ating katawan ay ipagkatiwala at ialay natin sa ating Panginoon kaysa makipagtunggali talagang kung sa sarili natin, mga kapatid. Hindi natin kaya sa dami ng tukso, sa dami ng temptations dito sa sanlibutan. Napakaraming battles para malayo tayo sa Panginoon, pero ang tanging nais ng Panginoon, ialay natin ang ating sarili sa Kanya. Ng ating isipan ay magkaroon ng kaisipan na pangwalang hanggan. Na tumibay tayo sa ating pananampalataya, na ang ating pananampalataya ay maging malakas, laging maging isipan ng ating laman ng ating isipan ay ang ating pananampalataya sa Panginoon, na ang buhay natin ay hindi maging kadiliman, na ang buhay natin ay hindi nakabatay sa pansamantala lamang, na ang buhay ay hindi magkaroon ng corruption, ang buhay natin ay hindi maging rebellious, hindi tayo maging mahina, hindi tayo maging mamuhay sa kasalanan, kundi magkaroon tayo ng pagtingin na puno ng pag-asa, na ang pinapahalagahan natin ang tayo ay namumuhay sa esensya ng pananampalataya, na tayo mismo ay hindi against sa Panginoon. Tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, na ang kanyang layunin para sa atin ay buhay na walang hanggan. Ang layunin at inihanda ng Diyos sa atin ay kaligtasan. Na sa pagkakataong ito, huwag tayong maging kaaway ng Diyos. Ituon natin ang ating isip sa bagay na makalangit. Ituon natin ang ating isip sa ating Panginoon, yung ating paningin sa ating Panginoon. At nang sa ganon, mga kapatid, kapag tayo ay nagpasakop sa biyaya ng Diyos, itong batas ng Panginoon, alalahanin natin na ang batas ng Panginoon ay ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Tayo ay magpasakop sa batas ng Diyos ng may pag-ibig, sa pamantayan ng Diyos ng may pag-ibig. At ito ang magbibigay sa atin ng conviction to do good works, to think God more, to think God the highest, sa bagay na tayo sa lahat ng ating paglilingkod, ang Diyos ang napaparangalan. Sa ating paglilingkod, tayo ay naka-align, nasa direksyon ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay. Tayo ay maglingkod para sa Panginoon. Huwag tayong makipaglaban sa Panginoon. Makipagkasundo tayo sa Panginoon. Nawa tayo
ay manumbalik sa biyaya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang nais ng Diyos, magpasakop tayo sa kanyang banal na presensya. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Nagsusumamo kami na kami ay inyong pakinggan. Naririto po kami upang humingi ng kapatawaran, na lagi kami nakikipaglaban sa inyo. Minsan alam na namin yung dapat namin gawin, pero sinusunod namin ang aming mga sarili. O Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kamalian. Tulungan mo kami masunod ang iyong kalooban. Nais namin magpasakop sa iyong banal na presensya. Tanggapin niyo po kami, O Diyos. Yakapin niyo po kami. Sila, O Diyos, na nahihirapan pa dahil sa kanilang kalalagayan sa buhay, dahil sa kanilang sitwasyon. Panginoon, iligtas niyo po sila. Iligtas sila mula sa kadiliman, sa mga pagre-rebelde, pagtalikod sa inyo, sa mga bagay na nagpapalayo sa inyo, O Diyos. Iligtas niyo po sila. At nawa, O Diyos, sa biyaya ng inyong kagandahang loob at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, magkaroon ng reconciliation at magkaroon ng transformation. Samahan niyo kami, O Diyos, at gamitin instrumento ng inyong pagliligtas sa inyong mga anak. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, makipagkasundo tayo sa ating Panginoon. God bless everyone.